Oo, 3 years old pataas. Okay. Ganyan. Since magkakaroon po kayo, may asthma na. Oo. Opo. Tapos, meron din akong gallstone. Ay, gallstone. Oo, meron din akong severe vertigo. Yun. Severe vertigo. Okay. So, tita, so yun lang po ba? Meron ka pang idadagdag na sakit? Wala naman. So far kasi yung last laboratory ko last year, November, mataas ang cholesterol ko. Pero ano lang naman, hindi naman siya kataasan. Sakto lang. Sakto lang. Gusto mo ka pang dagdagay ng sakit mo? Ay naku, utang na loob. Bonus ano na ako, utang-uta na ako sa sakit. Takota na. Okay, sige tita. Noong bago mo nakilala ang Lugabes sa mga nabanggit mong sakit, so anong paraan ang ginawa mo? Anong ginawa mong paraan sa mga sakit na nabanggit nyo tulad ko sa asthma? Nang hindi pa rin po nakakarating ng Lugabes ha? Opo, nung bago ko nakilala si Lugabes, ang treatment ko po, since severe po yung asthma ko, ang pinakabahay ko, ospital. Kasi, kada mapapagod ako, kada maiinitan ako, mapapatutuyuan ng halos, ganyan, konting libot ko lang, ospital na agad, oxygen na agad, ganyan, tinatakbo agad ako sa ospital. Nakalakihan ko na yun, at nakatandaan ko na ganun ang senaryo ko. Sa dami ng gamot ko, may steroid ako, kaya ganito ako katama kasi ang dugo ko steroid na eh. Okay. Tapos, meron akong mga inhaler, meron akong nebulizer, meron akong mga mga gamot ko, Omnipen, ganyan, Seretide, ano pa yun, yung Aminophylline, yung mga ganyan. Dami. Ventolin, basta mga ganon, pero may mga bawal sa akin na porque anti-asthma medicine siya, okay sa akin, hindi, bawal. So meron din po. Oo, bawal. Basta meron lang akong designated na medicine para sa akin, para hindi ma-trigger daw yung heart. Okay. So ganito tita, sa mga nabanggit mo mga paraan na yan, although synthetic drugs, at naging bahay mo na po ang hospital, so meron po bang improvement o satisfaction doon sa ginawa niyong paraan? Siyempre, pag may medicine, okay. Pero pag wala na rin. Dead skin na naman ako, ganun. Sa asthma ko. Yung ganun, hanggang nung 2010 yun eh, nung last attack ko na severe na talaga, na nung 50-50 ako. Na violent na talaga yung mga, nails ko eh, dahil wala nang sipin nga ang pumapasok sa ano ko. Parang feeling ko yung time na yun, ang laki-laki ng ulo ko, ang bigat-bigat, yung mga ganun ba, dahil wala na oxygen eh, ganon. Tinakbo na ako sa ospital, ganyan. Tapos, hindi ko na alam kung paano na ako na-retrieve eh. Dahil nung time na yun, pinakausap ako ng doktor, tanong ng tanong, senyas lang ako ng senyas, sabi nung anak kong babae. Huwag niyo na siyang kausapin kasi hindi niya nakaya. Sabi niya ganon, gawin niyo na lang yung paraan. Alam niyo naman sa ospital dati, pag wala kang pan-down payment, hindi ka nila aasikasuhin. Mahirap noon. Especially kung private hospital, yun, hindi ka nila aasikasuhin. Galit na galit na yung anak ko. Sabi, pag may nangyari dyan sa nanay ko, ibibidyo ko kayo, insisend ko to. Parang awa niyo na, sabi niya gano'n. Gawin niyo lahat, nandiyan na yung papa ko, parating na, sabi niya gano'n. So, yung anong sabi nila, pag hindi namin na-retrieve yung mama ko, sabi nila, lalagyan na raw ako ng tubo para makahinga na ako. Kaya lang, ayun nga, hindi ko na alam kung ano nangyari. Basta nagisingan ko na lang, nandun na ako sa private room na okay na. Ayun, nataranta na nga silang lahat, ganyan. Kasi sabi ng anak ko, yun yung hinigang ko last. Na sabi niya, ibibidyo ko kayo pag hindi nyo ginamot yung nanay ko. Papadala ko to sa mga sa politika, sa politiko, sabi ko ganun na. Ayun, yun lang yung mga... Okay. So tita, gaano kahirap yung pinagdaanan niyo na yan? Sobrang hirap kasi bata pa ako hanggang 2010 na last attack ko, grabe talaga. As in, grabe ang may asthma. Kasi, limitado yung kilos mo eh. Although dun sa journey ko na yon, sa struggle ko, player ako ng volleyball. Ang tigas ng ulo ko talaga, bawal. Sabi ng nanay ko, bawal ka mapagod. Lahat ng mga activities sa school activities, exempted ako. Iniingit ako eh. Sabi ko, bakit gusto ko yun eh. Kailangan ko ma-experience yun. Alam nga namang hindi ko ma-experience yun. Eh, tatay ko, isa
isa ring, ang tawag dito, naaawa din sa akin, sige, you go, sabi ng tatay ko, sige, basta uminom ka lang ng gamot, pag napagod ka, hinga, sabi ng tatay ko, dikot ng tatay ko. At may mga camping-camping, may sukat agad yung nanay sa school, sa physical, sabi na ako. Eh siya, ninakausap ko yung tatay ko, tsaka yung ate ko, yung elder, sabi ko, gusto ko sumama, gusto naman ma-experience yung parang naman. So sige, sabi niya gano'n, kakausapin ko si mama. Pero pag ano na, nagagalit na yung nanay ko, sabi ko, hihinga na naman, sisa na naman, gano'n yung mga ano. Pero talagang ginawa ko talaga yung na kailangan ma-experience ko to habang bata ako. Para, syempre, hindi naman ako maging yung manghihinayang ka pagdating ng panahon ng hinayang ka na tumating dun sa pagkabata ko na yun, hindi ko na-experience. Ganun na ganun, oo. Kaya habang kahit na may sakit ako noon, kahit na may asthma, pinipilit ko pa rin na gusto kong gawin yun. Kaya naging player din ako ng volleyball, MVP nga ako. Ayun. MVP ako sa volleyball. Sa mga nakapanood, so makita niyo yung aura ni Tita Cecil, no? So siya ay kahit may problema talaga, nandun yung pagiging positive niya. Yun ang pinaka-the best talaga. Alam niyo yung pagiging positive, yan eh. Binibigay sa atin ni Lord yan para mas malagpasan natin lahat ng mga pagsubok na meron tayo. So alam ko kay Tita Cecil, napakahirap ng sitwasyon mo, lalo na sa mga, siyempre yung gastusin din dahil sa problema na meron. Kasi sabi nyo, naging hospital nyo na naging bahay nyo na, pangalawang bahay nyo na ang hospital. Diba? Minsan ako magpunta talaga, ospital lang kakapal mo, kahit magbakasyon lang ako ganyan. Kinabukasan nandun na, pinaasma na ako, kahit ako muna naman ako sa ospital. Kung baga hindi ko na-enjoy yung bakasyon na pupuntang pamilya, yung mga ganun bagay. Pero Tita, satisfied ka dun sa mga ginagawa mong paraan? Oo naman. Ay, hindi naman Hindi, ganun. dun sa satisfied ka paraan na ginawa nyo, ano ba, meron ka pa bang hinilimiti, hindi lang dun sa paraan na yan? Hindi, during that time kasi sabi ko nga, dinadasal ko, sabi ko, Lord, sabi ko, ayoko naman tumanda ng ganito, forever and ever na may sakit. Sabi ko, ayoko ko nang forever na umiinom ng gamot. Gusto ko naman, bigyan naman ako ng buhay na okay ako, na malakas ako, kako. Sana magpadala ka naman ng isang bagay o isang tao or something na may enjoy ko naman na hindi ko mararamdaman na may asthma ako, hindi ko mararamdaman na may sakit ako. Sabi ko, gano'n. Lagi yun ang prayer ko. Tapos yun na, habang tumatagal, yung last ako noong 2010, sabi ko kay Lord, ito na po yung pinakalas na atakihin ako. I will do all things. Sabi ko na ma-avoid ko tong asthma ko kahit anong mangyari, gagawin ko lang yung paraan. Sabi ko. So doon ko na, Hanggang sa? nandun ko nakilala si Acupuncture. Yun. Yung talagang literal na Acupuncture. Literal na acupuncture, mga nanay at tatay. Yung literal na acupuncture. Oo, yung detail talaga, na-experience ko, tinutusok ako dito. Para saan daw yun, Tita? Yung acupuncture, para saan daw yun? Acupuncture, para sa mga kung ano yung sakit na nararamdaman mo, para sa mga, halimbawa kung ano yung mahina sa'yo, ganyan. Pampalakas din ng pampalakas sa resistensya, magkaroon ka man lang ng energy sa katawan. Yun ang, yun ang purpose ko. Ibig sabihin, yung acupuncture through needles, tinutusok yung mga key points o yung mga tuwing na enerhiya para dumalo yung muli. Tama. So, ito mo, no? Acupuncture. O sige, then after nung nakilala niya yung acupuncture, meron po bang improvement? Meron naman, pakunti-kunti na na-experience ko naman yun. Tapos meron din akong dinadala rin nila ako sa steam house. Puta, steam house naman, init naman yan. Init. Oo, doon din. Hanggang sa bahay, naano ko na nasusuot na ako, ganun kasi. Yun, nasuot, diba? Naranasan mo rin yung suot. Oo, yun, nakalakihan ko na yun na gano'n ang ginagawa sa akin ng lolo't-lola ko. Sabi niya, sabi niya, okay sa yung cake dadalhin mo sa steam house. So, hindi ka dadalhin sa bahay, magsusunod ka na lang araw-araw. Sabi gano'n. Tapos may time pa na pinadala ako sa dagat, tinulog. Sa dagat? Ikaw ka na, oo. Uy, dagat, isip ng nag-ibahayon. Uy, talaga naman. Oo, isa-isa, no? Acupuncture, tapos steam bath through heat, suot niya sa bahay, tapos punta siya sa
Tama, negative ion, ang galing, o din? Oo, nilulubog ako doon ng lolo ko. Sabi niya, lulubog tayo, hinga ka ng malalim ha, huwag ka matatakot, ganyan. Ganyan ang ginawa sa akin ng lolo't lola ko, laking lolo't lola ko eh. Kaya gano'n na, yun ang procedure ko. At the same time, kung ano yung pinainom sa akin, pinakain ako ng butiki, pinakain ako ng ano. Oo, na-experience ko yun yung fried butiki. Ang may butiki. Parang lasang mantok, ang sarap. Ah, okay. So, overall, ang ginawa mo na yan. Kung effect naman, meron pong naitulong. Konti naman, meron talaga. Nag-i-improve naman. Ang inaasam mo kasi, yung pinagpe-pray mo na balang araw na maging free ka na dyan sa gamot na iniinom mo, lalo na dyan sa asthma. Tama? Oh. Ito po, paano niyo po nakilala itong Nugabes? Nung best, nakilala ko nung meron akong gallstone. Kasi Ano? before that, meron ang tawag dito, meron akong na-find na laboratory na meron akong gallstone. Okay. So, namang problema ako. Sabi sa akin, ginom ka na, ito yung medicine mo, take it for 6 months. Sabi niya, ganon. Eh, ang dami nun. Imaginein mo, 6 na pirasong medicine 3 times a day. Ang Para saan na yun yung medicine na yun? para daw lumiit yung matunaw, lumiit yung matunaw. Parang matunaw yung gallstone mo? Oo, So, gallstone. how many months mo ininom yung gamot na yan? 6 na buwan. And 6 na buwan. So, ang kahit kung sa 6 na buwan, meron bang magandang resulta? first 3 months, hindi nag-improve. And then, umabot ng 6 months, nabupan 6 months, ganun pa rin, walang improvement. So, sabi nung bumalik ako sa doktor, and then sabi ko, Dok, ito yung ito yung laboratory ko. It seems that, sabi ko, walang changes sa gallstone ko. So, you better, sabi niya, will conduct an operation, sabi niya. Sabi ko, Operation? sabi ko, no, Doc, ayoko magpa-opera. Ang dami kong experience na dyan sa, sa pag-opera ng gallstone. Sabi ko, kasi 2 ate ko, ako yung nag-alaga nun eh. Na-operahan sila sa gallstone. Okay. Na-operahan sa myoma, na-operahan sa reproductive. So, Naku, may laki pala talaga. Oo. yun nga, parang na-trauma siguro ko. Sabi ko, ayoko magpa-opera. Ayoko, mahirap yung recovery. Okay. Sabi ko, gano'n. So, parang 1.5, ganyan. 1.5 yung laki ng gallstone. Oo. Okay. Eh, hindi siya natunaw dun sa mga gamot. So, sabi Okay. ko, operahan. Operahan. So, hindi kayo pumayag sa pagpapa-opera dahil nga meron kayong experience about sa operation. Tama po? Oo, ayoko. Para na-trauma. So, anong ginawang option para matulungan yan? Yung option ko, pumunta ako sa ate ko, sinabi ko nga na kung problema ako, te, sabi ko, gano'n. Bakit? Sabi niya, meron akong gallstone, no-operahan daw ako. Sabi niya, gano'n ako, hindi akong problema niyan. Sabi niya, alam mo naman kung paano yung recovery niyan, kaya nga ayoko magpa-opera. Sabi ko, sabi niya, alam mo, meron thermal dito na na pinupuntahan. Ina-attenan ko. Sabi niya, Teka. Yan kapatid mo. Saan na? Marikina. Taga Marikina. Yes. Saan siya naglulubes? Marikina rin. Sa Marikina. Uy, galing naman. Sa Marikina, naglulubes sa ate ni Tita Cecil. Tama ba? Tapos, sinabihan mo kayo about dun sa thermal heat. Tama po? Sabi niya, meron akong try mo lang. Sabi niya, instead of going here, sabi niya, mag-google ka, tignan mo kung ano yung pinakamalapit na Nugabes, sabi niya. Na thermal, sabi niya. Sa inyo, sabi niya. Kasi Quezon City, puntahan mo yon, sabi niya. Malay mo, makatulong sa'yo, sabi sa Okay, malay mo, makatulong. Oo, Sige so po. sabi na. So, nag-google nga ako, sabi ko, ano ba itong nuga? Ano ba meron dyan? Thermal nga, tol, sabi ng ate ko. O di sabi niya, ang kulit mo, itry mo yan, sabi sa akin. O di sabi niya, kung wala kang pera, itry mo yan. Kung wala kang papa-opera, itry mo yan. Sabi niya, ganon. O di, naghanap ngayon ako. So, ang nakikita ko nuga best is dito sa Roosevelt. Sa Roosevelt. Opo, Roosevelt. Doon ako nag-start. Doon ka nag-start? Oo, nung pagpunta ko doon, nakita ko dami ng tiga.
Ayun, sabi ko, sino kaya yan? Sabi ko, pero ang sarap niyan. Gusto ka ako nga ganon. Sabi ko, oo, nakahiga, gusto ko to, marirelax ako rito. Yun. Ako ganon. So, tita, to make it short, nung kayo po pumunta ng Lucas Roosevelt, so, nakasalang po kayo, tama? Oo, sumala nga. Oh, ngayon, ano yung naramdaman nyo sa unang pagsalang? Doon sa unang pagsalang ko, tumatalon sa likod. Tumatalon yung internal projector sa likod. Sabi ko, Oo. sakit naman. Sakit. Ba't kaya ang sakit? Sabi ko, pero So, hindi po kayo natakot dun sa naramdaman yung sakit na yon sa unang pagsalang? Hindi, kasi siguro nakasanayan ko na meron akong nagkakaroon ako ng mga ganyan na experience na dun sa acupuncture, ganyan. So sabi ko, kaya ko to, kaya ko to, ganon. Okay lang, sabi ko. Pero after a minute, kakaitlip ako. So yung kumalapit sa akin, yung sila San Sinimpeg. Ayun nga, sabi niya, kasi yan sabi sa akin. Sabi ko, ang sarap, sabi ko, ganon. O, sige, ganon. Nung nagtutuloy-tuloy po kayo, nakaranas po ba kayo ng healing reaction o yung temporary discomfort? Pero yung sa unang pagsalang ninyo na nagtutuloy-tuloy po kayo? Ay, walang Hindi, doon sa first first day of salang, wala akong naramdaman na feeling reaction. Okay. And then, sabi sa akin, balik ako kinabukasan. Kaya lang, ang process nga ng pagpunta ko is every 3 days, ganyan, kasi nga may ako kung inaalagaan. Lockdown. So, wala akong naramdaman na feeling reaction ko. Sabi ko, sabi nila, may discomfort, wala naman. Sabi ko, gano'n. O di, nung kinausap nga ako ni Sir Janine,